In this episode, we are joined by a Bachelor of Science in Computer Science graduate and now the owner of Moomin Innovations. Please let us all welcome from our houses, Mr. Anwar Dito Kalan. Sir Anwar, maraming salamat po sa pagtanggap sa aming invitation. Kamusta po kayo? It's so good to see you. Yan, okay naman din. So, ayan, buti na-invite nyo ako dito. Opo. So, thank you din. Oh, sure na po naman po kami na marami kaming matututunan sa inyo sapagkat marami na rin po kami narinig na stories from you. Opo, kaya excited na rin kami na ma-interview kayo for today. So, kamusta naman po ang life natin so far? So, okay naman din. So, medyo din busy dahil medyo may mga binuksan tayong mga other branches and then businesses. Wow. So, pero manageable naman. Congratulations, sir, sa mga new branches ni Moomin. Tama po? Ni Moomin Yes, Moomin, okay. Okay. Sir, nabanggit po natin kanina na kayo po ay graduate ng computer science. Talaga po bang hilig nyo na ang technology way back then? Yes, talagang yung pagka-graduate ko pa lang ng high school, sa BU din. BU din ako nag-high school eh. So, first choice ko talaga is IT talaga. IT talaga. So, eventually din, IT, pero in the second year ko, nag-change ako to BSCS. Pero halos same lang din naman yun eh. Opo. So, paano nyo na-discover yung yung parang interest nyo sa technology? Bata pa lang ba kayo? Kasi nung bata ako magkakaibigan. So, Yes, sa mga high school, so more on computer kami eh. Parang pa-boom din kasi yung IT eh. So, kaya yung nag-trigger sa akin mag-pursue. Ano yung memorable moment mo kay BU? Actually, sobrang dami ng memorable ko sa BU. So, lalo nung college. So, nung college kasi medyo active ako sa mga organizations. Okay. Ano ba yung mga organizations? So, naging active ako like third year na ako kasi meron akong isang kaklase na naging student council. So ngayon, mayroon doon Execom eh. So naging Execom ako. So doon ko na-explore yung mga organization. Yes. So doon ako nag-join sa organization ng SAITE, sa amin, and then sa mga minor organization, hanggang naging sa student council din ako ng BU. Ever since ba nakita mo na ikaw yung magtatayo ng negosyo, business? Actually, gusto ko talagang negosyo, mag-business. So, pero hindi ko akalain na hindi siya sa, yung magiging business ko, hindi siya dun related sa pinagkatapusan ko. Ano kaya yung tingin mo yung pinaka-challenging na from a student to biglang entrepreneur sa real world? Anong hirap ng naranasan niyo po? Ang challenges talaga is yung starting eh. Wala akong puhunan. So, may utang pa ako. Kumbaga, before pa maging entrepreneur, nag-work ako. Ka? Okay. Work ka, nag-work talaga kasi talagang gusto ko sa i-pursue. Kasi, ang IT kasi, based sa is like, ang ganda ng kung sa salary maganda siya pagka, kunyari, mga senior developer ka na, iba yung Yes. Ano po ba ang naging work nyo before? Ang naging work ko before is website developer. Web developer. So yes. So yan, meron sa Pampanga ako nag-work. So naging like 3 years ako doon 3 years. And then after that nagkaroon ng pandemic. So nag-work from home kami. And then nakakuha ako ng trabaho online naman. So, syempre, yun nga, during noon, kasagsagan ng pandemic kasi noon eh. After nung sa Pampanga natin, nag-resign ka na after 3 years, dito mo na ba nakilala si Moomin Innovation? Ay, hindi. So, after 3 years kasi, ayan, so, yung kapatid ko, yung inutangan ko na, meron siyang sinabi sa aking product, na about like IPL. Kung alam niyo yun, yung portable hair. Doon nag-umpisa lahat eh. Yes. So, yun, actually, buhay pa rin yung brand na yun. So, doon nag-start. So, worth 50K ang puhunan. So, sa kanya, 30. Akin, 20K. So, mayroon ng gano'ng nun eh. So, nagtulong muna kayo. Nagtulong kami nun. So, ayun, after that, kumbaga, kumbaga, parang siyang puzzle eh. Kumbaga, yung mga negosyo ko kasi ngayon is, kumbaga, nag-start lang sa isa, and then may mga nakikilala akong tao eh. Kumbaga, yun yung nagiging way. Habang ginagawa ko. For example, etong Heyhan, yung portable curler, nung ini-start namin to, wala pa akong freight forwarding nun. So, nung ni-start ko to,
may nakilala akong Chinese na tinutulungan akong mag-business ng about freight forwarding. Yung from China to Philippines. So, yun yung isang unang naging negosyo. So, after that, nagkaroon ng Heihan. So, after ng Heihan, dahil nakilala ko yung freight forwarder, so nakilala ko yung Chinese na nag-offer sa akin maging kapartner ako sa maging freight forwarder. Kumbaga siya sa China, ako mag-handle sa Pilipinas. Ako maghanap ng client. So, ayan. Then after that, after na maging nabuo naman yung Puff and Bloom. Ayun. So doon kami nagkaroon ng fund sa Puff and Bloom. Kasi etong si freight forwarder na to is ang asawa niya ay nagtatrabaho sa manufacturing ng mga beauty products. Which is na yung kung sino mga big brands na sa Pilipinas. Puff and Bloom. Yes. Oo. So ayan, ito during pandemic lahat to eh. During pandemic, dami. Umaga, we did, I think, mag 5 years na kami, pero, ayan. So, ayan, after that, nung dumating yung Puff and Bloom, so medyo nagkaroon kami ng funds talaga. Kasi, nung pandemic, yung online selling kasi, grabe. Boom talaga. Boom talaga. Bawal lumabas ng lahat ng tao. So, ngayon, wala. Tsaka, nauso yung parang mga distributorship eh. Yes, oo. So, nasaktuhan namin yun. Dropshipping, ayan. Mga ganyan. So, ayan. And then after that, nagkaroon kami ng Puff and Bloom. So, dumating naman yung next opportunity naman dumating sa amin ay, dental chair. So, kumbaga, lahat ng mga naging business namin is brand. Kumbaga, talagang sarili naming brand. Kasi iba kasi yung may brand eh. Yes, Compare mo sa walang brand. So, iba yung credibility eh. Yes, diba? totoo. So, ayan. So, nagkaroon kami ng dental chair. And then, after that, ng dental chair, nagkaroon na ng Moomin. And then, ang last, ito yung Greenwood, mga home finishing material. So, ayun, nagka-connect lang dahil syempre, medyo dahil sa importation. So, naging familiar ako sa mga item na pwedeng ibenta. And then, parang nagbukas ng opportunity talaga yung pagkakilala ko sa naging kaibigan ko na siya yung pinagkatiwalaan ako eh. So, in total, ilang company ang hinahawakan nyo ngayon? Kasi, Heihan, Dental Chair, Moomin, Greenwood, Puff and Bloom. Tsaka ito po, yung bago. 5. Bali yung isa kasing pang 6 kasi partner naman kami ng mga kaibigan ko, yung Genti naman yun. Ang dami niyo pala napagdaanan, Ang dami bago magkaroon ng Moomin. Dami. So itong si Moomin, ano ba to? Parang sa spark lang ba na parang bigla na lang dumating o dahil din doon sa friend mo na Chinese? Ay hindi, actually yung mga kong mga negosyo na yan, yung mga nabanggit ko is ayan yung syempre importation ako, so logistic. So parang lang din, parang privilege ko rin na parang nakikita ko yung mga pinaparating dito kung ano yung mga trending or kaya meron kasi mga nagpapush mga mga pang personal use. So nakikita ko potential na gawing negosyo eh. Ayun, so yun yung naging parang eye-opener sa'yo. Kumbaga sayang ka ako, ibig sabihin kasi may demand eh. Kasi binibili nila dito na wala dito sa Pilipinas kasi. So ngayon, nakikita mo nila. yung quantity ng dami na dumarating sa Pilipinas. Actually hindi sa dami din eh. Yung kumbaga yung pag nakita mo yung item na ay, ang ganda nito. Walang ganun nagbebenta dito. Sayang. So yun why not na inegosyo natin? Ganun. So parang yun yung nagpumitik sa isip mo na parang, pwede pala. Ang laki ng opportunity. Kasi ako, pag nag-check kasi, kaya dumadami din kasi negosyo. Kasi, check ko yung parang hindi lang sa demand eh. Kumbaga yung unique ng product kasi yung wala pa dito. And then, kumbaga, talagang useful. And then, for example, mayroon man dito, so natin ng mura. Na, kumbaga, mura and then quality. So, yun lang naman eh. Sa 5 na kumpanya na ina-handle mo ngayon, paano mo na ma-manage yung time mo? I mean, di ba?
Tapos ngayon, you mentioned earlier na meron ka pang, kumbaga kakapanganak pa lang ni Mrs. last week. Nung mga lately talaga, ngayon kasi, ngayon lang ako nag-restructuring. Actually, this April lang, nag-restructuring ako ng organization. Yes. Kasi, dati talaga, ako lang lahat. Mula finance, operation. One-man team. One-man team ako. Meron akong mga tao, pero yung nag-iisip ako. And then, kung ano lang sinabi ko sa tao ko, yun lang gagawin nila. So, hindi yung parang may manager talaga na magmo-monitor ng mga tao ko. Ako lahat eh. So, maski nga kasi dahil nga more on, online business. Maski sa mga page namin. Ikaw din. Chine-check ko. Ako mismo nag-check. Kaya nga ang work ko is 7 days. 8 hanggang matulog ako. Oh, I see. So, very hands-on. Hands-on talaga kailangan. Tama. Kasi, natatakot kasi ako na if ever na hindi ko siya pagpukusan, masasayang yung mga, kumbaga, nagsimula na ako kumbaga, sayang yung mga naitayo kung hindi ko alagaan Nung bang syempre malaki ka na ngayon. I mean, lima na yung company na hinahawakan mo. Lumawak na yung negosyo. Syempre may mga team ka na. Paano mo na-handle 'yun? Paano mo na ma-manage na ang dami mong tao, ang dami mong mga hawak na empleyado? Paano mo siya na-manage? Actually ngayon ko pa lang talaga inayos Dati magulo Kumbaga kaya araw-araw stress talaga ako So, ayan. So ngayon, sumali ako sa mga, kumbaga syempre, dapat tayo, hindi tayo parang, kung ano alam natin, dun lang Yes. Ako ngayon, nagpapamentor ako ngayon. So, about sa business, kung paano, syempre sa mga kapwa business owner ko din, talagang meron na silang napatunayan, experience na big company. Yun. So, sumali ako sa mga mentorship na ganun. So, ayun, hanggang, ina-apply ko, like, kailangan yung mga tao mo is may like hindi sa isang tao dapat hindi lahat sa kanya. So syempre yung kumbaga yung control din ng labas ng pasok ng pera. So kailangan talaga may mga designated na tao. Yes. So ayun. Nung student ka ba, paano ka ba noon? Introvert ka ba, extrovert ka ba, or team leader ka ba way back then? Mula nung actually introvert. Hindi ko lang sinabing intro kasi mahihain ako nung first year to second year. Nung hindi pa ako napapasok ng student council. Kasi, nung ayoko hindi mo mapagsasalita. Actually, kahit nga nung mga recitation, hindi ako nagsataas ng kamay, ganun. Hindi ka nagvo-volunteer? Hindi alam volunteer na Umaga, basta ako kinig-kinig lang, ayan. So what's one thing na siguro tingin mo na nung bata or nung college student ka sa Baliwag University, ano sa tingin mo yung skill na na-develop mo sa Baliwag University na until now, dala-dala mo sa pagiging entrepreneur? Actually, yung na-develop sa akin yung about sa leadership Kasi yun nga nasabi ko is nung sumali ako sa mga organization, so laking tulong nun nung organization sa BU. So doon kasi parang may kumaga training ground na yun Yes. Training ground na yun para eventually pagka if ever nagkaroon ng negosyo, kung paano ako mag-handle ng tao. And then like kung syempre paano ako makitungo sa tao, and then syempre, yung meron din doon, yung yung pagka, like, yung sa mga pagkakapa-tao, yan. Yes, yan, mga ganun. Ayun. So, yun pala. So, laki-laki nang naitulong sa akin nung Kaya nga, sarap balikan na college life ko Yun yung isa sa best na buhay ko. Moment ko nung, in your life. Yes, nung college. Si Moomin Innovations, isang technology. Ando siya sa niche na yun. Yes, technology. And, alam niyo naman natin na ang technology is growing, di ba? Lumalawak. Paano ka nagiging updated sa technology ngayon? Siyempre, nakikita naman siguro natin na sooner or later, itong mga door lock na to, mas may magiging updated pa. How do you stay updated naman sa mga ganun? So, siyempre, ang ginagawa ko, yun nga, kumbaga, ang tinitingnan ko kasing mga technology hindi sa Pilipinas Sa ibang bansa? Sa ibang bansa. Oo. So, yun yung, kasi alam naman natin na mas modern sila So, doon ako nag-check ng mga products talaga na, for example, tulad ko, may kaparaso akong niche. So, ngayon, tinitingnan ko ano yung mga item na
wala pa ako na meron na agad sa kanila. Yes. So, ayun ngayon, yung dinadala ko ngayon sa Pilipinas. So parang ang dating is nagko-competitor check ka. Yes. Yun Yun ang tama. Actually, ako lahat ng negosyo ko, hindi katulad ng iba na parang nag-start sila na sila yung una. Yes. Oo. Sa akin, parang mas okay sa akin may nauna eh. Oo. May mas nauna. Kasi napagko-comparison ko kasi eh. Kumbaga, lahat ng negosyo ko, ganun ginawa ko eh. Yes, oo. Chine-check ko yung competitor ko. Kung sino yung mga competitor ko, Yes. paano sila mag-market, paano sila kumbaga, magbigay ng pricing, and then ginagawa ko, hinihigitan ko. Kung ano hindi nila ginagawa, yun yung gagawin ko. Kung ano yung hindi nila ikayang i-offer, yun yung hahanapan mo na. And then, paano sila mag-market? Yes. Kasi pinaka-importante yung market eh. Kasi hindi ka, kahit sabihin mo mayroon ka magandang product, kung hindi ka marunong ma-market. Yes. Actually, kaya nga rin siguro kung, kumbaga, nagkaroon ng other mga negosyo, dahil nagkaroon akong yung skills na pagka marunong ka kasi mag-market, kahit ano kayong ibenta. Yes, oo, totoo. Kung isipin nyo, lahat ng binibenta ko is hindi related sa course ko. Pero si Mumin medyo parang. Parang. Oo. Pero recently lang yan eh. Pero it's like dental chair. Hindi naman ako dentist. Yes. Kaya nagtataka yung mga competitor kasi meron kami, may organization kami na ganun, oo. sumasali din ako. Ako lang ako lang yung hindi dentist. Ako lang yung pinakabata. And then mga construction, sa mga WC pan, alam dyan eh. Ang ano ko lang, Mag-market. alam ko yung bigyan mo ko ng item na and then pag-aralan ko, ako nang bahalang mag-market. Oo. So, ganun lang eh. Basta marunong ka mag-market, kaya mo lahat eh. Oo. Kumbaga parang ikaw na yung sa promotion. Oo, kumbaga lahat talaga niyan, actually, kasi ngayon kasi kailangan, hindi yung marketing kasi ng ibang is traditional eh. Yung parang may mga agent. Yes, oo. Sa akin iba kasi yung way ko ng pagmamarket. Yun yung kaibang ko sa mga competitor namin. Nasimulan natin kanina yung usapan about doon sa mga naging challenges. Nung naging employee ka, may mga naging utang. Di ba dumating sa buhay mo na parang gusto ko na lang mag-give up? Parang ayoko na, parang ang bigat-bigat na nito? Actually, meron, lalo na nga yung sinabi ko sa inyo yung bound ako sa utang noon. Gabi-gabi nagigising ako noon eh. Hindi ko alam paano ko mababayaran. Ayun, Kasi nag-ano lang talaga sa akin na kailangan ko lakasan talaga loob ko kasi Yes. kailangan ko lang mag-suffer lang 1 year para lang kumbaga, hanap lang akong way na within 1 year kasi 1 year lang kasi yung utang na yun eh. So, after that, giginhawa na din ako. Yes. So, ayun naman, sa tulong din naman ng kumbaga, yung paghahanap talaga ng way. Yes. Yun eh. Kumbaga, pagka kasi, hindi mo, yung problema kasi, pagka inano mo lang, tinignan mo lang, o inisip mo lang, wala kang gagawin, hindi matatapos yan eh. Yes. So, matatapos lang yung problema mo kung meron kang gagawing action kasi Tama. eh. Kumbaga parang don't waste your time kung wala naman itong mangyayari sa buhay. Oo. Tama. Kumbaga, syempre, yun. Sige, sabihin natin na nahihirapan ka, nasasaktan ka. Wala kang gagawin, dedire-diretso yan eh. Yes. Kumbaga, hindi matatapos yung yung problema mo na yun. Kumbaga, dadagdag pa nga yan eh. Kasi magpapatong-patong yan eh. Kasi eventually, syempre, may problema ka dahil hindi mo na-resolve. So, may another problem na mangyayari dahil sa problem mo na to. Tama. So, kaya Patong-patong. patong-patong. Kaya ang gawin mo na lang, tumayo ka and then maghanap ka ng way kahit anong paraan yan na as long na yan syempre legal. Yan. And then yun, kailangan lang talagang tanggapin na ganoon talaga buhay. Hindi naman lagi hindi sinasabi ko sa sarili ko matatapos din to eh. Tayo sa pagbangon. Sa pagbangon na tayo, sabi nyo kanina, parang don't stress yourself sa mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin. Buti hindi naging naghinder na pag nabayaran ko itong utang na ito, ayoko na, parang hindi na ako magre-risk ulit. Wala bang pumasok na... Hindi eh. Ako kasi risk taker ako eh. Kumbaga, basta't may opportunity, papasukin ko yan eh. Ganun ako eh. Kumbaga, kahit di ko alam yung bagay na yun, pag-aaralan ko eh. Lahat naman kasi yung pag-aaralan yan eh. Wala namang, kahit naman yung mga bagong invention, pinag-aaralan kasi yan Yes, eh. So, ayun din. Talagang, kailangan lang talaga ng risk. Kasi walang mangyayari kung di ka mag-risk eh. Kung wala kang kumbaga, stagnant ka lang. Yes. Pero depende din kasi sa tao eh. Ako kasi, alam ko yung capability ko eh. So,
kumbaga, importante din kasi may tiwala ka sa sarili mo eh. Yes, totoo. Kumbaga, kung wala kang tiwala sa sarili mo, parang hirap gawin yung isang bagay eh, na kung ikaw pa sa sarili mo, alanganin ka dun sa Yes, oo. Na hindi mo kaya eh. Oo. Parang pati sarili, pinagdududahan mo Oo, mahirap yung ganun. Sino yung parang naging biggest influence mo para ipagpatuloy pa yung mga naiisip mo, yung vision mo na ito, yung mga negosyo na ito? Sino yung influence mo? Actually, yung family ko kasi talaga is negosyante. Mga negosyante din sila. So, nakikita ko kasi sa kanila, actually, yung parents ko din talaga. So, nakita ko kasi yung, parang rin ako sa na-expose din ako sa pagnenegosyo. So, yun. So, Bata pa lang? Bata pa lang. Ano ba yung, sorry to, if you don't mind me asking, ano ba yung business? Ang business is gumagawa kami ng pastillas. Yun talaga yung bread and butter talaga namin. So, ayun, pastillas. Yes. So, ngayon, nung pandemic, naisipan namin, ilagay sa Tupperware, yung parang pampasalubong. So, nagganon kami nung kapatid ko. So, meron ka na palang background talaga sa business ever since, no? Dahil sa parents mo. Sino yung sa tingin mo yung pinaka malakas ang loob na doon mo nakuha yung lakas din ng loob mo? Yung sa lakas ng loob is yung nanay ko. Kasi nanay ko hindi siya napagtapos, pero napagtapos niya kami lahat ng kami magkakapatid. Yes, oo. Pastillas na? Pastillas na. Talaga, ever since talaga pastillas na talaga. Iba-iba eh. Ang dami, yun nga, sabi ko parang ako din, si mama kasi iba-iba kasi racket niya eh. Basta't mapagkakitaan, go siya eh. Like, mga nag-i-scrap siya. Iba-iba. Kumbaga, kahit sabihin mo konti yung kita niya, as long na may kita, okay na. Okay. Sir, marami sigurong curious na estudyante na nanonood ngayon, lalo sa Baliwag University. Especially yung mga nasa IT department. Ayan, mga ating mga viewers. Ano ang daily routine ng isang negosyante o ng isang entrepreneur? Ang daily routine ko ewan ko lang sa iba kasi daily routine ko kasi pagka gising ko talaga is open ako ng cellphone ko. Kasi, so lahat kasi ng work ko, kasi sabi ko kasi online business kami, talaga nag-start. So, checking ako lahat, umpisa monitoring, agad. Actually, yun lang, kumaga, business owner, kaya ikaw na lalo na startup, ang talagang mo dyan is monitoring ng nangyari kahapon, ang gagawin ngayon, ano sasabihin mo sa, morning pa lang, yung bibigyan instruction sa mga employee mo na dapat nilang gawing for today. Ayan, and then ayun lang, continue monitoring, titingnan yung mga feedback hindi kasi importante feedback ng client Kaya doon ako medyo maselan Para alam nyo kung ano i-improve nyo. Kaya ako din mismo is nag-check nung mga dawi nila magsagot. Yes. Lalo na pag may concern ng clients, ayan, medyo ko yan sa kanila. Talagang pinupush ko sa nila, bakit naging ganito. Kumbaga, kahit sabihin ako, wala ako sa office namin. Yes. Lagi akong nasa bahay na nakamonitor. Kasi iba-iba yung business kasi iba-ibang lugar eh. Yes. So ngayon, ako, kahit wala ako doon, alam ko lahat ng ginagawa nila. Ayun. Kasi based kasi sa dahil online kami, so lahat kasi sa may Facebook Facebook business. So doon ako nagmo-monitor ng ginagawa nila. So very manager ka talaga pala sa lahat ng operation company. Talaga ako. Ako operation for the past 4 years, pero ngayon is medyo nagbabawas ako ngayon ng trabaho Mas actually marketing ako din. Ako din ang marketing na. So sabihin, nagsi-research ka din sa mga new trends ngayon sa social media. Oo. Lagi. Lagi. Meron akong isang Facebook account na dump. Yung dump ko na yun, lahat ng nakikita ko sa TikTok, Facebook na bagong mga possible na ibenta, ginagawa ko, sinisave ko yun. Okay. Kaya katulad ngayon, meron akong parang mga nakaredy ng product na kung gusto ko ng inegosyo, i-negosyo ko na. So, kumbaga parang yung Facebook dump account na yun is full of ideas for your future lahat, business. Nando doon. Kaya, kumbaga, ang dami kong mga naka-ready na talaga. Kasi, kumbaga, nangyayari sa akin, pag nagpe-Facebook ko, hindi lang siya for entertainment Kumukuha, kasi,
tayo, ano na tayo, more on online na tayo eh. Yes. So nakikita mo yung interaction nila sa isang item na yun. Yes. So, parang nagbibigay opportunity din data sa akin. Oo. Kasi digital world na eh. Oo. Tama. So, doon din ako nakakuha ng mga information eh. Kung ano yung trend eh. And then, kunyari, sa ibang bansa, di ba sa TikTok, makita mo may mga gadgets din na bago eh. Di ba? So, ngayon, tinitingnan ko yun. And then, nakita ko as opportunity yun. Kung hindi lang for entertainment. Sa akin, Yes. makituran ko yung opportunity na pwede kong idagdag sa negosyo ko. Tama. Oo, tama. Having mentioned kanina, limang businesses. Tapos, yun yung managerial pa yung ginagawa mo, operations. Tapos, you have mentioned earlier na may anak na kayo. Paano nyo nababalanse lahat yun? I mean, ang dami eh. Parang overwhelming kung titignan. Oo, yun talaga. Paano mo namamanage? I mean, ano bang, para malaman din ng mga viewers natin, paano ba yung system na ginagawa mo para mabalanse lahat? So, personal, work. Ngayon, naging okay na dahil nga kumuha na ako ng mga manager ko. Yun talaga importante eh. Kumbaga, yung mga hindi mo, kumbaga, kaya mo naman, kaso syempre, sa sobrang dami, ka rin, parang ma-overwhelm ka. So ngayon, mag-hire ka ngayon ng may experience sa may skills na ganun. Yes. Kunyari ako, yan, sa operation. Ngayon, naghanap ako ng parang, yung talagang, galing siya sa ibang company na yun talaga yung pinanggalingan niya. Yes, oo. So, talagang skill talaga na pang ganun siya eh. So, parang hindi nakahati yung workload mo. Sa personal value, kasi syempre, as a business owner, ang dami mo na sigurong ginagawa mga business decisions. Oo, sure yun. What's the yung personal value na hindi mo pinapalampas pagka nagde-decision ka patungkol sa negosyo? Unang-una yan is yung laging akong customer first ako eh. Yung ano ko eh. So, kailangan, kung ano yung bibigay kong service or product, kailangan, make sure ko na yung customer is masasatisfied. Yes. Sa lahat ng negosyo ko, ganun. Ultimo pricing, sa product, sa design. Kailangan, ano talaga, customer talaga. Kasi, kaya customer base ako, ang kinagandahan kasi niyan eh, yung referral eh. Hindi mo, kami gumagastos kami ng ng ads, Facebook ads. So, laki marketing talaga. Grabe ang gastos namin sa marketing namin. Yes, So, if ever naalagaan namin yung mga customer namin, parang free marketing yun eh. Tama. Na magkakaroon kami ng good feedback and then kung good feedback sa may page namin, so mababasa ng mga bagong mga clients and then syempre, iba talaga yung word of mouth eh. Yes, totoo. Iba yung pagka sinabi ko sa'yo, ay, nakabila ko ito, napakaganda. Iba yung pagkakaibigan mo yung nagsabi eh. Biggest instrument of marketing. Totoo yun. Ganun talaga. Totoo. Sa totoo lang, ako din kasi, sir, before, I tried na magtayo rin ng negosyo. And yan yung isa sa nagmamatter sa amin, yung sinasabi ng customer. Kasi, once na ang customer, lumabas na yan sa outside world. Lalaganap na yan eh. Kaya nga. Kunwari, meron silang kaibigan na, uy, kailangan ko ng ganitong product. Tapos sasabihin, ay, dito ka na lang kay ano. Yun, kaya lumalaganap. Sir, kung sakali na makakasalubong mo, yung, with all these experiences makakasalubong mo yung 18-year-old na ikaw, ano yung sasabihin mo sa kanya? Or ano yung best advice mo doon sa 18-year-old na Anwar? Ang best advice ko sa dating ako is ituloy niya lang yung actually kasi dati talaga talagang mataas yung pangarap ko eh. So sabi nga na dream big eh. Yes. So patuloy ka lang sa mangarap talaga ng mataas. Kasi hindi natin masasabi kung ano yung talaga patutunguhan natin eh. Yes. Unless na talagang ipupursu mo, gagawa ka talaga ng way. Ayan. So yun yung parang huwag kang tumigil, mag-explore. Ayan. Actually, ito tinatanong ko sa lahat ng mga na-interview ko dito sa The Green Chair. Kasi ang mga bata ngayon, or iba-iba kasi yung definition ng success eh. Subjective nga eh, kaya yung sinasabi nila. For you, nung ikaw ay estudyante, for sure meron kang definition ng success. And over time, naiiba yun eh. Oo, iba. Lalo na pa nagiging negosyante ka. Para sa'yo, ano ibig sabihin ng success? Makita ko lang talagang feeling kong successful talaga. Kumbaga, hindi lang ako yung parang naging successful. Kasama ko yung mga employee ko. Yes. So yung kasi eh, kumbaga, natutunan ko sa may first sa second
employment ko. So, ang galing niya mag-handle ng ng mga empleyado. Yes. Kumbaga, kaya kung mapupunta ka sa may office ko, sa mga tao, kahit tanong mo yan, hindi ako yung parang bantay sarado na mahigpit. Hindi, sobrang luwag. Sobrang luwag ko sa kanila. So, yun din, minsan, hindi rin naging maganda, sobrang luwag. Yes, Pero, nakaabuso rin kasi minsan. Pero, ayoko kasi naging empleyado ako eh. Yes, So, alam mo yung alam ko rin feel na maging empleyado. Yes, So, iba rin, gusto ko rin kasi ma-feel na as empleyado, ma-feel nila na parang, kumbaga, as a family. As a family din talaga. Totoo. And then, kumbaga, hindi na parang self lang, sarili ko lang iniisip ko. Yes, Iniisip ko rin syempre sila kasi syempre iniisip ko may pamilya din sila eh. Yes, tama. So, kailangan din, syempre kung makita ko, so giveaway din ako bigyan ako sila ng magandang compensation din talaga. Kumbaga, at least, pagka kasi happy yung employee mo, syempre, gaganahan sila mag-work. So, yun din yung parang tutulong sa'yo para mag-grow din yung business dahil alam mo. Isa sa pinakamalaking pundasyon mo, kaya ka naging ganito ka-successful, is just like what you said earlier, your parents or your mother. If ever ba, na meron kang sasabihin sa mother mo, right now, sure ako manonood si mami, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Your message to your mom? Hindi lang sa mom ko, kaya sa And your father ko father din. as Ayan. So, ang message ko lang yun, Ayun po, di pa ayan. So, nagpapasalamat ako sa kanila talaga dahil kahit nung ang dami kong tinry din na negosyo bago pa talaga itong mga to. Ayan, so hindi nila ako parang hinahadlangan. Kumbaga, isinusuportahan talaga ako. So maraming salamat dahil sa suporta. Kung walang suporta ng parents ko, parang hindi nagtuloy Mahirap eh. Yes, Kumbaga, parang naging resources ko sila eh. Hindi lang financially. Actually, yan, tinutulungan din kasi nila ako pag nag-start ako. Tinutulungan nila ako mag-manage din. And then, syempre, yung advice, hindi mawawala yun eh. Iba yung advice talaga ng magulang. Yes. So, ayun. So, ayan, maraming salamat dahil, ayan, hindi lang sa support and then syempre sa pinalaki nyo kaming maayos ng mga magkakapatid. Yun kasi importante eh. So, ayun. So, tingin ko naman maganda yung pagpapalaki sa amin ng mga magulang namin. I can see it naman. I can see it naman talaga. Most of our viewers are students, sir. And some of our viewers are for sure nagpaplano magtayo ng negosyo. As an entrepreneur and also as a computer science graduate, Yes. Ano yung payo mo sa kanila, sa mga startup na business owners and also to the students na nangangarap na magnegosyo? Actually, sa panahon ngayon, madali na talaga magnegosyo eh. So, ang advice ko lang sa inyo sa mga gusto mag-start is unang-una is maghanap kayo ng item na or services na kaya nyo talagang i-market. Yes. Kasi yun ang importante eh. Ang kailangan nyo bago kayo magnegosyo, kailangan nyo ng skill is marketing Yes. talaga. Kasi once na matuto kayong ng marketing, kahit anong negosyo kaya nyo. Sabi ko ngayon kanina, Paul, yun din yung sinabi ko eh. Umaga, pag marunong ka mag-market, kahit anong item, pwede mong ibenta kahit hindi mo alam eh. Kumbaga, mapag-aaralan mo naman yun eh. So, ang unang-unang pag-aaralan kung paano ka magbenta. Yes. Kung anong mga platform mong pagbebentahan, yun kasi importante eh. Like, for example, if online ba, or yung mga physical store. Yes. Ayan. And then ngayon, kung gusto nyo, online. Start ka sa may online. Like small. Kahit isa lang. Like pwede resell. And then pag nakita mo yung opportunity, and then, tsaka ngayon mag-invest ng malaki. At least, na-try mo yung market. And then, syempre, check mo yung magiging competitor mo. Yes. So, syempre, hindi pwede naman na gagaya mo yung item lang, then same lang kayo ng ino-offer. Same lang kayo ng product. So, wala kang So, kailangan, aralin mo mabuti mismong yun yung i-specialize mo. Tama. Kung ano yung wala sila, kung hindi nila ino-offer, ano yung kulang sa after sales nila. Yes, Yun yung ibibigay mo sa customer. So, doon masasama yung sa marketing din eh. And then, content is the king ngayon. What I mean, content is the king. So, dahil nasaan tayo, online world na talaga tayo eh. So, magkaroon kayo ng personal brand. Ayan, so wala pa eh. Pero sa mga pagko-content, yan, like magtatayo ka ng negosyo, ng like Facebook page, aralin yung magsalita sa public.
Tsaka sa camera. Sa camera. Ako, mahihayin ako, hindi ako, kasi no choice eh. Kailangan. Kasi kung gusto mo talagang mag-boom yung negosyo mo eh, kailangan mong mag-content eh. Yun yung uso ngayon eh. Tsaka yun yung parang para mas madali mong may lapit yung yung product mo sa tao eh. Na ikaw mismo magsasabi as owner na ganito yung product mo, ito yung offer namin. Doon pa lang eh. Yun lang. How about dun sa sa struggle naman? Kasi, as mentioned earlier, sabi mo, ang dami mo rin challenge sa pagdaanan, struggles, mga downs ng buhay mo. For sure, may mga estudyante na nararamdaman pa rin yun hanggang ngayon. Hindi man siguro sa career nila, pero more on sa pag-aaral nila. Ano yung parang kind of words of wisdom siguro? Ano bang mapapayo mo sa kanila? Mapapayo ko lang sa mga nag-struggle. Isa lang naman yung inaano ko dyan, lilipas din yan. So hindi naman kasi yung problema, hindi yan mag-i-stay eh. Kumbaga, may katapusan din yung struggles na yan. Walang problema na hindi natatapos. Yun nga, kailangan mo lang talagang gumawa ka rin ng way kung paano masosolve yung problem mo. Tama. So wag mong upuan. Yan. So yun lang, matatapos yan. Siguro ang ibig mo na din siguro sabihin, Sir Anwar, parang don't control, tawag dito? May kasabihan kasi na nabasa ko rin sa online na parang don't stress yourself from the things you can't control. Yun. Kasi kung mag-i-stay ka lang doon, hindi ka uusad. Tama. Sir Anwar, maraming salamat po. Ang dami namin natutunan sa inyo, especially sa pag-handle ng negosyo. Napakadami namin natutunan. Again, sana po, doon sa mga nanonood ng aming podcast right now, sana marami po kayo natutunan kay Sir Anwar. Ayan, kaya sana po ay ito is maging motivation and inspiration din, lalo na doon sa mga gustong magsimula ng kanilang negosyo and also sa mga estudyante na malapit ng gumraduate. Lalo na may mga pressure yan, especially. Kaya, Sir Anwar, maraming salamat. Thank you so much po. Maraming salamat. Kaya po, sa lahat ng mga estudyante natin dyan sa Baliwag University and also to our viewers, nako, sana po marami kayo natutunan and sana na-inspire kayo sa story ni Mr. Anwar dito Kalan. Ayan, maraming salamat. And also, pag hindi ka pa nakasubscribe dito sa YouTube channel ni Baliwag University, please subscribe and click mo na rin notification bell para lagi kang notified sa ating mga new episodes. Again, I'm Joe Tolentino and I'm your host for this season. Maraming salamat po.